Boom! Ihanda na ang red carpet. Ihanda na ang red carpet, di ba? Maria Corazon Monar. Di ba? Salamat sa iyong super chat. God bless. Ihanda na ang red carpet, guys. Uuwi na si former Congressman Arnie Tevez. Success ang extradition. Ihanda na si Ladyboy. Ihanda na ang wheelchair. Ayan, landa na ang wheelchair tsaka neck brace. Ayan, ihanda na kasi sigurado tayo na mag-aala GMA yan. Welcome back. Ang problema, hindi na makakaalis ng Timor-Leste kahit anong gawin niya. Unless, 'di ba, lilipad siya ng walang sa mga backdoor ulit, etc., etc. So ayun. Pero ayan na nga ang ganap, no? Kamusta kaya? Ano kaya statement ni Atty. Topacio? Kasi alam niyo mga kotsero, kadalasan napapansin ko kasi kapag may mga ganitong labas tungkol kay former Congressman Tevez. Laging may pa-statement agad si Topacio, si Atty. Topacio. Kaso ngayon wala pa, no? Wala pang statement siya. Baka bukas pa yan. Hindi pwedeng walang statement si Atty. Topacio dyan. Kailangan kailangan magkaroon dyan ng sagot dyan eh. So malamang sa malamang bukas yan. Malamang sa malamang bukas yan. So this is still a developing story. Tingnan natin kung anong mangyayari nito bukas. Give or take 1 week nandito na si Arnie Tevez. Granting na walang kusunduin siya ng NBI dun. Susunduin siya dun. DOJ pala. DOJ tsaka NBI tsaka DFA. Pupunta yun dun sa Timor-Leste. Yun. So, yun. Tingnan natin kung ano mangyayari in the next few days, mga kotsero. So, this is a win for the Marcos administration. Panalo yan, mga kotsero. That's good. Another win, mga kotsero, pero hindi naman sa Marcos administration. I think this is for Risa Ontiveros' tawag dito, political gain. Si Risa Ontiveros ang nanalo dito, mga kotsero. Anong naganap? Si Go. Kumpirmado na, mga kotsero. Si Alice Lialgo ay si Go Waping. Yan ang kanyang totoong pangalan. Si Go Waping. Go Waping. Grabe, no? Di ba? Ang tindi ng NBI natin, guys. Alam niyo, laki na in-improve ng NBI natin, sa totoo lang. And hindi lang to sa panahon ni PBBM. Actually, panahon pa to ni in fairness kay Digong, yung director kasi na na-appoint before. Mahusay yun eh. Ang ginawa niya, in-upgrade niya lahat ng technology na meron ng NBI. Yun yung naging project sa kanyang term. So buti na lang. So napadali ang trabaho ngayon ng current na director ng NBI, yung retired judge. So it's confirmed. Kumpirmado na, mga kotsero. Sa paano na nakuha yung fingerprint? Kasi 'di ba nag-file nga ng NBI clearance, nag-file ng NBI, tama, NBI clearance. Nag-apply ng NBI clearance nung si Alice Go. Ang hindi niya na i-consider, mga kotsero, bago kasi makapasok sa Pilipinas, bago ka mag-apply, bago ka payagan ng, ito yung version natin ng permanent residence SIRV. Parang investor visa. Ayun. Bago ka makapag-apply ng investor visa, lahat ng detalye mo kukunin din kasama biometrics. So, yung kanyang SIRV, meron siyang fingerprint doon sa SIRV niya. Ang ginawa, kinuha yung kanyang fingerprint sa immigrations, kinumpare dito sa in-apply nung 2021 dito sa 2017 ba? 2021 o 2017. Either of the two. Ikinumpara doon sa nasa record ng NBI, tapos yung nagtugma. So, ibig sabihin, mga kotsero, si Go Waping
By the way, ang nakahuli doon sa Go Waping ay si Senator Gatchalian naman. Oo, source nun ni si Senator Gatchalian ng source doon sa SIRB. So actually, tandem sila dito, si Senator Risa at si Senator Gatchalian. So, huli. Si Go Waping. So most probably, mga kochero, if there's any evidence that will be damning sa kaso ni Alice Go o si Go Waping, yun yung SIRV niya at NBI. And most probably, dahil hindi siya Filipino citizen or kung tatanggapin ng korte na hindi siya Filipino citizen, matik yun, kuwaranto yan. No? Tanggal siya. It's as if hindi siya naging mayor. Hindi lang yun, makakasuhan pa siya ng criminal cases. So, dagdag yun sa kanyang qualified human trafficking. Dagdag yun dun. Isi-seize, i-expropriate yung mga assets niya. Yung mga properties, real properties, it will be expropriated. Kasi hindi siya owner. Unless nung naging bago siya naging mayor, binitawan niya yung kanyang mga real properties, no, ipinasa niya sa ibang tao na Filipino citizen. Pero baka ngayon mabubuklat yung transfer na yon, yung donation or a sale, if there's any. 'Di ba, rider yun, Lin? Maano yun masusilip ngayon yun kung valid ba yung transfer or yung donation or yung sale. So baka sumabit pa yung pinagtransferan niya. Baka sumabit pa. Will she be deported to China? I doubt that she will be deported to China. She will face criminal cases muna dito bago siya ma-deport. Dito muna siya kasi may mga krimen siyang na-commit dito sa as a quote-unquote Filipino citizen. So, ililitis muna yan dito sa Pilipinas. So yun. So yun ang mangyayari dyan. Depende na lang kung ano yung magiging sistema. Judge na ang magdidesisyon dyan, lalo sa co-warranto niya, sa co-warranto proceedings. She can still be she still enjoys the rights of quote unquote Filipino citizen dahil hindi pa naman final yung decision na hindi na siya Filipino citizen. Although again, etong test ng NBI is can be an evidence presented by the prosecution laban kay Go Waping. So, kapag na-desisyon na yung court, sinabi ng court na okay, tama yung ebidensya, hindi ka nga Filipino citizen, so yun na. Doon na siya, court na magdi-declare sa kanya na hindi siya Filipino citizen. Mag-usap na sila ni Digong. Usap na sila. Baka nga nagtatago na ngayon yan Oo, baka nagtatago na ngayon yan. Kaya hindi siya humarap sa hearing. Baka inunahan na niya, magtatago na siya. Well, baka nasa Davao na ngayon yan. Bantayan niyo yung Davao Airport, Oo, nandun yung second safest place for criminals. At take note, hindi lang basta-basta criminals. Basta yung mga mayayamang kriminal. Oo. Mga mayayamang kriminal andoon sa Davao City. Yun ang yun ang qualification doon kailangan mayaman ka. Kailangan. Kapag ka lang, pag mga pobre-pobre ka lang, yung mga tipong barya-barya lang kinikita mo, di ba? Or mga barya-barya lang yung racket mo, wala, hindi pwede. Hindi yun, hindi counted. Kailangan mayaman kang kriminal. So, pasok na pasok si Alice Go doon. Mayaman siya Di ba? Sinasabi niya lumaki siya sa farm. Doon siya sa farm nila. Ay, nako. Magkatago na ba siguro? I don't know. Hindi ko alam. Pero that's possible. We don't know. Kapag wala pa siya sa second hearing, di most probably yun na yun. So mga kochero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye.
'Wag gano'n. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hangga't di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?